Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Mayroon pa po tayong bakante na upuan dyan dito sa bandang right. Maaaring pumaharap po tayo, mga kapatid. Sa mga kabataan po natin na dumalo, dito po kayo sa harap para mas maganda po ang unity natin, mga kapatid. Kabataan din si Brother Dario. Ang oras na ating pagsisimula, mga kapatid, is dapat 7:30. Nakahanda na ang ating mga lecturer, saka po yung mga maglilid po sa atin ng mga spiritual songs. Ngayon po umagang ito, mga kapatid, ang siyang unang araw ng ating pagtitipon. At binabati ko po kayo na napaka-magandang umaga sa mga kapatiran natin na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, sa ibang probinsya, mula sa Cagayan, Isabela, Manila, lalong-lalo na sa kapatiran natin na galing pa ng Hawaii, Brother Benby, Ventura. Siya kasama natin ngayon. Purihin ng Panginoon sapagkat ngayong araw na ito tayong lahat sa gawain ito naway patnubayan ng Diyos. Atin pong simulan ang programang ito, mga kapatid. Nais ko pong anyanyahan kayo o tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito at kami yung pinipon-tipon muli. Ama, maraming salamat po sapagkat sa magdamag na aming pagtulong mo, Diyos, kami yung binantayan at ngayon nandito kami upang ipagpatuloy ang aming gawain. Mula sa pagpamahalan ng iyong salita. O Diyos, Ama, ikaw po sana ang magbigay ng pagtubay at kalakasan sa amin. Lalong-lalo na, Ama, sa mga kapatiran namin, mga iyong kasangkapan na magbibigay ng ngaral ng iyong salita. Ikaw po sana, Ama, ang gagabay sa amin ngayong umagang ito at bigyan mo po kami, Ama, ng kalakasan para ang programa ito, O Diyos, magawa namin ng wasto mag-iwasay. Niiling din po namin, Ama, na kami patawarin sa aming pagkakasala para po ang gawain namin ito, Ama, ay may sentro namin sa iyo. O Diyos, ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Inanyahan ko, mga kapatid, yung song leader namin. Ukuran tayo sa Kevin Mario tayo number 76. Pag-manibay sa tayo pag-manibay sa tayo ready? Sing. Pag-manibay sa tayo
number 3. Pantay sila. Harunayawa naman ang baso. Ready? Sing. Harunayaw awa naman ang baso. Ipantay sila. Panakay sa lahat di masapul na. Ipantay sila. Dito tayo sa Ingles. Kaya, lahat ng mga kapatiran, iiwan natin yung mga sumbos natin, yung mga luma. Kaya pagkat natin ng Ingles, mag-upit kayo kay Brother Bulusan. At ang may Ingles ang awitan natin, para pag mayroong pagtitipon, meron tayo lahat Ingles na pawili. Ang natin awitin sa mga ganito, sa 16 sa Ingles, 16. Kung wala kayong sumbok na mayroong Ingles, pwede nyo lang awitin yung Ilocano. Standing on the promises. Ilocano, there at the rin Cristo. Kanya. Okay. Kung hindi na ng harapan, sabay-sabay natin awitin. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages that His grace is free. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing.
There's power in the blood. Here I prepare the fire, they bless, there's power in the blood. Ito na ginawa ng blood. Sabay-sabay natin awin dito. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you live in the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. Song number 17 po sa English. I want to be our... Song number 17, ready, sing. I want to be a warrior for the Lord. I want to love and trust His holy word. I want to sing and pray and give easy every day in the vineyard of the Lord. I will work, I will pray in the
Ira, ready, see. Blessing on the upward way, your hearts are gaining every day. Still praying us, our onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My feet on heaven's stable land. Higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart does know these hard to say, where doubts arise and fears dismay. In some regret, worthy abound. My prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land. Higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world. Those saints and stars at me are burned. For faith has brought the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable land. Higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Imbang bigat tayo aming kaksan. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. God bless morning to all of us. Una sa lahat mga kapatid, ipapasalamat tayo sa Diyos sa kinaubayan sa pagbigay na naman sa atin ng oras na ito upang tayo ay mag-aral sa mga salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung nararamdaman ko ngayon kasi mixed emotions. Masaya na kinakabahan, mga kapatid. Masaya dahil isa ako sa pinagpalang na pili, mga kapatid. Minsan, yung mga kasama kong preachers, mga kapatid, parang nagtutuwaan kami kung sino yung kukuha ng topic. Ako naman, hindi ako nagre-reklamo kapatid. At masaya ako dahil, alam niyo mga kapatid, ang bilis ng panahon. Bigyan ako ng konting minuto lang mga kapatid para kuhanin ko lang yung parang kunin ko lang yung parang warm up, kwento. Alam niyo mga kapatid, yung first time kong dumalo sa fellowship, siguro 13 years old pa ako.
Tapos, sunod na mga kapatid. And nandyan lang din ako sa inyong upuan. Pinapakinggan sila, Brother Dario, sila yung mga kauna. Brother Greg, Brother Roger, Brother Edgar, Brother George, at mga iba pa mga kapatid na brothers natin from Ilocos. One time mga kapatid, sinabi ko na noon ito, sasabihin ko ulit, na talaga, yung way talaga ni God, mga kapatid, yung plano niya sa inyo, kahit sa isang salita lang, pwedeng ma-realize yung isang bagay. Hindi ko, kailanman siguro, hindi ko makakalimutan yung speech ni Brother Dario sa Roma sa Isabela, mga kapatid. Emotional siya sa salita kasi wala lang kabataan ko na tumatayo sa mga harap, mga kapatid. Kaya pinag-challenge ko yung mga kabataan ko yun. Nung kami sa Roma sa mga kapatid, hindi sinabi sa akin na magbibigay kami ng message. Mga kapatid, alam nyo yung ginawa namin mga kapatid sa araw na yun. Sabi nila ng mga preachers namin, yung kantirin sa amin, sila Brother Ronnie, Brother Patty, Brother Luigi. Tinayin kami mga kapatid kung paano tumayo, kung paano maging paano tumayo sa iyong sarili. Ang ginawa nila mga kapatid, sige mag-message kayo, pero hindi kami magbibigay ng outline. Challenge yun mga kapatid, alam yung ginawa namin? Tinanggal namin yung hiya. Lahat ng mga preachers noon, kinakausap namin, ako, si Brother Dexter, Brother JC, mga kapatid. Ang ginawa namin, hindi kami naiyak, nagtanong-tanong kami hanggang nakabuo kami ng outline na hindi naman hindi pa gaano ka-deep yung alam namin. Pero, pinag-challenge ko sa bawat isa sa inyo mga kapatid, sa mga kapatid ng kabataan na lalaki, na pwede tayo magsimula doon sa pagtanong-tanong mga kapatid sa ating mga teachers. At nagsapapasalamat ako. At dati mga kapatid, masaya na ako sa normal lang na membro. Ngunit yung sa emotional na sinabi ni Brother Dario na tumatanda na kami. Wala kami nakikita ng papalit sa akin. And that day mga kapatid, sabi ko sa sarili ko, one day, isa din ako dyan, nangaharap, katulad ni Brother Dario. Hindi naman masama siguro, hindi naman yung nag-a-idolize tayo mga kapatid. Na-inspire tayo. Kasi ang sinasabi naman natin dito sa harap, hindi naman yung opinion ko eh. Hindi naman yung opinion natin mga kapatid, kundi salita rin ng Diyos. Tayo lang naging instrumento para sabihin ko. Kaya salamat sa mga preachers na brothers sa atin. And sinishare ko mga kapatid kasi ang purpose naman, isa sa mga purpose naman ng fellowship mga kapatid para ma-inspire din yung mga kabataan na bakit nasusunod sa ating mga kapatid. Isipin na lang natin paano pag wala na sila. Kung hindi natin i-encourage yung sarili natin na mag-aral at maging isang sundalo ng Diyos mga kapatid. Paano na lang yung malaking sakripisyo ng Panginoong Jesucristo na ibinigay niya ang kanyang buhay, binigay niya ang kanyang iglesia mga kapatid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung walang tayo kapatid, saka tayo mga kabataan, kung walang nai-encourage na maging isang sundalo ng Panginoong Jesucristo. Yun mga kapatid. Kaya, siyempre, nadako na tayo sa ating topic. Ang naibigay sa akin mga kapatid na topic, importance of worship.
Ano nga ba ang worship, mga kapatid? Bago tayo dumako sa kanyang importance, ano nga ba ang worship, mga kapatid? May mga iba't ibang definition tayo ng worship. Pero isa lang ang tinutukoy doon, mga kapatid. Ay, oo nga pala, mga kapatid. Hayaan nyo sana akong magbasa ng Ilocano kasi ito yung Biblia ko. Pero gagawin ko yung abot ng aking mga kaya para lahat tayo ay maintindihan sana yung topic, mga kapatid. Kasi sayang naman yung effort natin kung hindi natin maintindihan yung mga topic, mga kapatid. Kaya tumingin tayo sa Diyos ng sapat na lakas at kakayahan upang lahat ng mga tagapakinig, mga kapatid, ay maintindihan. Kasi may mga, kung pure Ilocano tayo, mga kapatid, hindi na maintindihan ng ating mga kapatid from Manila at saka yung iba pa, mga kapatid. At kung nag-pure na tawag, kung meron naman tayo mga kapatid na although alam natin na yung Filipino is our national language, mga kapatid. Ngunit may mga ilan pa din na hindi masyadong absorb ng pure Filipino, mga kapatid. Kaya sa aking mga kaya, babasahin ko sa Ilocano. Pero yung pag-explain, mga kapatid, ay Tagalog, mga kapatid. Okay, dumama tayo sa ating topic. Worship, the feeling of expression of reverence and adoration for a deity. At basta tinutukoy ng worship, mga kapatid, ay meron tayong kinikilalang Diyos, mga kapatid. Isa pa, worship is the ultimate expression of our love for God. Ultimate expression of our love to God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang worship, kinakailangan rin ng pagmamahal. Ang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Sabi naman, alam naman natin na sinabi sa Matthew chapter 22 verse 27, love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Hindi pwede siya sabihin lang natin, hindi lang pwede sa isip lang natin, mga kapatid, yung na meron tayong pinipilala. Yung sinasabi lang natin, mga kapatid, kundi kailangan natin ipakita. It is giving Him our best to show, mga kapatid. Ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos, mga kapatid. Tsaka, mga kapatid, worship is more than about a song. More than a style of service. Getting in your knees, yung paglukod, mga kapatid. Hindi lang yun umiikot ang worship. Parte lang yun, mga kapatid. Yung pagkanta, parte yun ng worship. Yung service, mga kapatid, parte yun ng worship. Yung pagkasal, parte yun ng worship. Pero hindi lang yun umiikot yung worship. Hindi lang doon tayo na base, pag-worship lang tayo tuwing Sunday. Kasi doon lang tayo ng singing. Mga kapatid, hindi lang. Kundi, sabi dito, worship is not just an event, it's a lifestyle. Hindi lang event, ito yung event na tuwing Sunday lang tayo mag-worship, hindi, mga kapatid. Kundi, yung pag-worship natin sa Diyos ay lifestyle. Parte yun ng ating pamumuhay, mga kapatid. Yun ang worship, mga kapatid. Kaya, kinakailangan na bilang isang Kristyano, bilang tawagin natin yung sarili natin na worshiper of God, kailangan nakikita yun sa ating pamumuhay, mga kapatid. Bago tayo, mga kapatid, why worship is important? Una, tatlo lang po, mga kapatid. Ngunit alam kong medyo malawak na po. To exhort, to Ilocano WhatsApp, panangitan po, mga kapatid.
sa kalalo. Pagkilala, alam mo yung mataas. Tama ko, kapatid. Kasi na medyo first time na sabi dito mga kapatid, sa Psalm chapter 99, verse 5, ang exhort mga kapatid ay to raise a rank. I-explain pa natin mga kapatid. Basahin muna natin sa Psalm chapter 99 verse sa mga kapatid natin, kung may Biblia tayo, basahin na lang natin mga kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin na from Manila, mga kapatid. Sabi dito, itanggap yun ni Jehovah ang Diyos kayo. Kaya agday tayo kayo, isasaan na, piso santo. Sabi mga kapatid, sa English, to exalt and worship the Lord because He is holy. Sabi ko dito, parte yan mga kapatid. To exalt, parte yan ng pag-worship mga kapatid. Para mas maintindihan natin, exalting God means lifting Him high in our heart. Ipagtaas natin sa ang Diyos sa ating puso. In our words, in our actions, mga kapatid, sa ating salita, sa ating mga gawa, mga kapatid, itaas natin ang Diyos. It means recognizing His greatness and giving Him the honor He deserves. Pagbigay natin ang pagpupuli na deserve ng Diyos, mga kapatid. Yun ang exalt, mga kapatid. Meron dito may ehemplo sa Biblia na ginawa ng ating Diyos na ipataas ang isang tao. God exalt man. Sabi dito sa yung ginawa niya kay Joshua, mga kapatid, sa libro niya. Chapter 2, chapter 2 verse 3. Ay, chapter 3 verse 7 mga kapatid. Pasensya na. Sabi dito, kaya Jehovah kinuna kay Josue, itangal daw, bigyan ng tumay tangko, itiimatang ti anin na Israel. Tatuwag daw makakas kadda, idiin ni Moises, kasarto kadda. Nakita rin yung tignan nakita natin. Pwede ko rin po sa mga kapatid na makibasa yung Joshua chapter sa Tagalog. 3 verse 7. Sa Joshua. So Joshua chapter 3 verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay masisimulan ko padakilain ka sa paningin ng buong Israel, upang pa nila makilala na kung paano ako'y sumakay Moises ay gayon ako sa iyo. Sabi niya mga kapatid, pinagdakila niya. Ginawa ng Diyos yung mga kapatid kay Joshua. Isa pa mga kapatid, sabi sa Psalm chapter 82 verse 6, kinunang ka na kayo, Diyos kayo, kaya tayo amin at handang na kayo kanatwa. Tinawagan na tayo Diyos, tinawag tayo ng Diyos na tayo ay mga Diyos at anak tayo ng pinakamataas, mga kapatid. Nakita natin yung highest form o pagkilala, respect, mga kapatid. At ngayon, tayo mga Kristiyano, mga kapatid, paano tayo
pinagpatas ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi sa Ephesians, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 6, Ket pinagungan na tayo ang iraman kay Juana, ket pinagtugaw na tayo ang kuyog kay Juana kadagitigan ang dagilan kay Kristo Jesus. Sabi nito mga kapatid, ipinakita ng Diyos na sa pamamagitan ng ang pagtanggap sa namin sa Kanya, isinama na tayo na yung pag-ibasa sa Tagalog. Pasensya na mga kapatid. At tayo'y pinawang palangit niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Alam naman natin mga kapatid na pinataas ng Diyos ang ating medyo talbat tayo. Pinagbalik na yung ating kapsa sa Ilocano. Pag-against siguro, hindi verse, kapsa. Pinipakita na tayo na ipinasasaad tayo. Ito yung pangako, kapsa. Yung pangako ni Diyos. Kaya naman tayo, bago pinaputay ng Kristo. Sinama tayo ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Kaya, nararapat sa atin, mga kapatid. Okay lang po mga kapatid na basahin ko na lang yung mga versikulo. Meron naman tayo itong outline. At i-compile naman ng ating mga Roman, yung outline ng karaway yung description. Para hindi tayo matagalan sa oras, mga kapatid. Okay lang po ba? Pinamamag sila. Okay, salamat po. Sabi sa Exodus, chapter 50, verse 2. Sabi ito mga kapatid, may Jehovah isipipigsa, kaya tidalo mo, kaya isunod baling asalatan ko, dahil ito isipidus ko, kaya idalidayaw ko ito, ti Diyos ni Ama, kaya itanong ko ito. Tayo mga tao, mga kapatid, nararapat na tayo ay magpuli sa Diyos. Kaya Ilocano, dayawin ko kintanto punto. Exalt, mga kapatid. Kinakailangan yun. At sabi sa Salmo, sabi sa Salmo, mga kapatid, chapter 46, verse 10, sabi ito mga kapatid, agtal na kayo, ket amen nyo masyang ti Diyos, may tangkong kakto, kadaging na stasyon, may tangkong kakto, dito'y daga. Sinabi sa mga kapatid na pero hindi Tagalog na concept kasi niya, masahin kayo lang ni Pagsat. Tayo mga kapatid na kataga Manila, masahin na lang natin yung verse, at naiintindihan lang natin siguro yung sinasabi mo. Kung narating sa agatuloy, tempo na may tangkong kakto. Kung nanakapsa. Kadaging na stasyon. Kaya so may kasamang beta, at yan ay nagpatotoo. Tama ba? Napulpil, mga kapatid, sa Acts chapter 2, verse 47, mga kapatid. Nakaikot ba yung mga kapatid ko yung papawin sa naman? Sabi dito mga kapatid, nga intang dati Diyos, kaya pinadayawan na ita, dahil amin na umili, kaya ti ako, inayon tayo na kalamada, kaya naldaw, nagipinay sa sarap. Kung babasahin ko mga kapatid, ito yung mga unang
pagkatapos nilang nilaga ang Panginoong Kristo na dahil tantang bugda. Exhort, mga kapatid. Nakita natin na ginawa yan, ginawa ng unang mga Kristiyano. Kaya nararapat sa ating mga kapatid na tayo ay uri sa ating Panginoon. At dapat, kailangan mga kapatid, pagkatapos natin siyang tanggapin ang Panginoon sa ating buhay, kailangan na tayo ay mag-focus sa Kanya, maging strong, maging matibay, at maging humble, mga kapatid. Ang sabi dito sa Santiago, chapter 1, verse 6. Ngayon magdawat ko mga kababaeng pamati, gawan kayo ni panagdwadwa. Pati panagdwadwa, mas pintimay sa daluyon, tibaybay, mayroon ti aning kitag palayo. Saan mga ro na panunod kayo na tao, magdagwad niya man awarin na tao. Itao nagkadway natin na, itao at nagkadway natin na, saan nagtalinay kaligtian niya adaldaran na, ngayon pinagsa ka na mabalik sa saan na, agurang kukuma, itipan na kami patoktan. Sabi ito mga kapatid, na tayo, kailangan na yung pananampalataya natin, yung faith natin mga kapatid, ay buo. Walang pag-aalilan mga kapatid. Hindi yung kailangan ko. May pagdududa, wala sa harapan yung pagdududa mga kapatid. Tayo, kinakailangan na tayo mga kapatid ay basahin ko lang sa English mga kapatid. Yung sinabi niya sa verse 9, para mas maintindihan natin yung exhort. Let the brother of no degree rejoice in that he is exalted. Magsaya tayo mga kapatid dahil tayo ay sa Tagalog magpuri sa kanyang mataas na kalagayan. Yung pala mga kapatid, mataas na kalagayan. Yun yung exalted mga kapatid. Dapat magsaya tayo dahil tayo ay pataas ang ating kalagayan. Kaya wala tayong dahilan para magduda. Sabi dito mga kapatid, tignan nyo yan yung alon na ginamit dito. Yung alon, punta dito, tapos pabalik na naman. Tignan nyo natin, pagpagdaligo pa yung mga kapatid. Tignan yung mag-stay ka lang. Ginagawa ka niya. Eh parang wala kang patutunguhan. Mga kapatid, wala kang patutunguhan. Siguro lang meron ka ng patutunguhan, mag-iisa na yung agos. Kaya yun yung gusto lang sa atin. Mag-focus tayo, mag-stay tayo ng matibay, at wala tayong pag-alinlangan ng kapatid. Diba? Sinabi na natin kanina, worship is a lifestyle. Pag-worship natin. Hindi yung pag-worship, gagawin natin yung worship dahil masaya tayo, mayroon tayo natanggap ng mga blessings. Kaya pag dumating na yung mga problema, wala na, sisisihin na natin ng Diyos, mga kapatid. Yun ay mga example ng may pagdududa, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter, chapter 5, verse 6. At pakumbaba yung marun, iti man nakabalin ng iman ni Diyos, tatlo'y so itagpok tayo, iti panagipay ng aldaw. Maitakbin nyo ay wanan, amin kapalag pagdalanan nyo, gapoy so ay wanan na kayo. Humble yourself, mga kapatid. At pakumbaba kayo, magpakumbaba kayo, mga kapatid. Para itaas tayo. Ihanap tayo mga kapatid ng Diyos.
Sabi pa sa Matthew, ang taong napagmataas, binababa. Ang nagpapakumbaba, itinataas. Ang itinataas natin mga kapatid ay yung pagkilala sa Diyos, ang pagpuri sa Kanya, at hindi yung pagpuri sa ating sarili. Mga kapatid. Kahit anong effort natin na mag-grind sa buhay, hindi lang yung sarili natin ang pupurihin natin, kundi pupurihin natin ang Diyos kasi ibinigay mo yun. Ibinigay mo yung guidance sa iyo, mga kapatid. Yun ang sa importance. Importansya na worship, mga kapatid. Pangalawa, to give honor and respect. Hindi ko lang nakita na meron palang topic na ganito. Yung topic ni Bro Lindsay. God's law demand honor and respect. Siguro sa iba naman yung templa nito mga kapatid. To give honor and respect, mga kapatid. Una sa lahat, ang honor and respect, bago naging obligasyon natin na gawin ito muna yung pinakita ng ama at siya anak. The Father and the Son. Paano mga kapatid? Paano natin sinabi na pinakita nila sa atin yung honor and respect? Una mga kapatid, the Father honor the Son. Honor the Son. Sabi din sa John chapter 8 verse 54, Sinumbang ni Jesus, subayawin, timang ikmentahin, idayaw mo, awan na kahimayan na. Ni Ama, timang idayaw na niya, nga isong punayo at Diyos yun. Sabi ito, Ama, timang idayaw na niya, punayo di anak, mabasan. Ang sinabi niya na, hindi ko pupurihin ang aking sarili, kundi ang Ama ang pupuri sa akin. Ang sinasabi ng Diyos yun. Makikita natin na binanggit ng Panginoong Kristo na siya ay pinuri na kanyang pinupuri tao, yung term ko. Pinupuri siya ng kanyang ama. At ipanangita niya mga kapatid, meron tayong mga nagsusuporta dito. Yung gawin yung pinakita ng ama na nabaydayawin niya yung anak na. Umuna, by publicly declaring as his beloved son. Pangalawa, by giving him complete authority. Pangatlo, by empowering him to perform miracles. Mga kapatid. Sabi sa Matthew chapter 17, verse 5. By public declaring as his beloved son. Kumana ni Matthew chapter 17 verse 5, hindi ang sasawailain at doon may sa maulem pangarad niya alinunungan na ida at doon may sa atinay ni ulem panginumana gayto ay iso ni anak ko adugdungwe iso pakayaiwa iso ni dengdeng. Nakita natin mga kapatid na sa publiko ipinahayag ng ama, pinakilala niya ang kanyang ama. Ito ang aming kanyang anak at ang kanyang pakadayawak po ang bansa. Pasensya na mga kulit natin mga taga-Manila, medyo pinumulan tayo. Pero nakita rin natin mga kapatid yung point doon. Nakita natin yung ano, yung respeto, inono ng ama, ang kanyang anak mga kapatid. Pangalawa, by giving him complete authority. Matthew chapter 28 verse 18.
Sabi dito, kaya imasilay ni Jesus katapada, kaya pinasauna ita, akong kunana, isuari na pag nakabalin na ikaikan niya, ijay langit pinitirabaw, kita na. Ay bigay sa kanya, yung motor ng mga kapatid, ay bigay sa kanya sa langit, hanggang dito sa lupa. Nakita natin mga kapatid kung paano inonor at i-respect ng ama ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagbigay ng buong authority, mga kapatid. Pangatlo, by empowering him to perform miracles, Matthew chapter 9 verse 18, kung nakikinig kayo kagabi mga kapatid na panggit ko, yung nabuhay na babae. At kung nakikinig kayo kagabi, mga kapatid, ay yung namatay na pero nabuhay. Sa pamamagitan ng Panginoon Yesu Cristo, sa pamamagitan ng pananampalataya niya na kaya buhayin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Hindi ko na babasahin mga kapatid kung nakikinig kayo kagabi. Ang point lang doon mga kapatid, yung pag-perform niya ng miracles sa pamamagitan ng pagbigay ng honor and respect ng Ama. Kasi kailangan yun, mga kapatid. Kaya nakita natin mga kapatid yung mga way kung paano pinakita ng Ama ng pag-respeto niya sa kanyang anak. Ngayon naman, paano pinakita ng anak ang kanyang honor and respect sa Ama. Mga kapatid, sabi dito sa John chapter 23, kasi siya na mga kapatid, kung medyo mabilis ako magsalita. John chapter 5 verse 23, sabi dito mga kapatid, tapos ay iso aming pagdayawan dati anak, akas may panangpadayaw ay ama, isa amang padayaw ay anak, saan na padayawan ay ama, anang ibaon, tempa. Yung mga kapatid, sinabi ng kung hindi natin kaya punin na anak, hindi natin matatawag ang sarili natin na pinupuri natin ang ama. Hindi pwedeng pinupuri natin ang ama kung hindi natin may pakita na pinupuri natin ang anak. Gano'n yung pagka-respeto na ang God the Father and God the Son, mga kapatid. Sabi ba dito sa example, Matthew, chapter 26 verse 39. Kaya nagnapay pasti, ikimasangwana. Kaya inulog nurina, tinupa na. Kaya nagkarala sa kumuna na, ama, lumabalin, lumabas sa kanyang payat ako pa, yan saan alas si kayat ko. Ludi kas, iti kayat mo. Nakita natin mga kapatid yung honor and respect na ginawa natin pa yung Yesu Cristo. Although siya ay Diyos, ngunit pumunta siya dito na para hindi sa kanyang kagustuhan, kundi ang kagustuhan ng kanyang ama. The will of the Father. Di ba kapatid? Hindi niya pinili ang pagkapada, lumalabag sa pagkapada ng ama. Imais mo na, ako'y itimpaling na, binitiklay at ikama na isa. Ito yung mga sumusuporta na ipinakita ng anak ang kanyang pag-honor and respect sa ama. By, sa pamamaraan, he obeyed his father's will. He resisted temptation against sin. Pangatlo, he became obedient unto death. Mga kapatid. Saan natin mababasa na ginawa niya ang will ng kanyang father, mga kapatid? John chapter 6 verse 38. Tabing maba, manipod langit, saan at ako ang naginig pagayata, ludi pagayata, pinanibahon. Nakita natin mga kapatid, nakita tayo yung parang big-big. Ito yung may nakuha sa Cristo, bansa. Na ano yung malis na para yung pagayatan na, ludi pagayatan na bansa.
Binigdig na. Beta. So kaya nakikita natin mga kapatid, kahit ano yung nangyari sa ating Panginoon Yesus Kristo, alam naman natin kung ano yung mga nangyari sa kanya dito sa lupa, mga kapatid. Ngunit hindi na pa din ginawa ang kanyang kagustuhan, kundi na natili siyang gawin yung kagustuhan ng kanyang ama. Ganun na yung pinakita yung honor and respect sa kanyang ama, mga kapatid. Pangalawa, they resisted temptation against sin, mga kapatid. Sabi sa chapter 4 ng Matthew, verse 1 to 11, na alam naman natin na sinubukan ng Diablo na tuksuin ang ating Panginoong Kristo ng 3 beses. Basahin nyo lang mga kapatid. Ngunit hindi ito nagpatukso, mga kapatid. Bagkos, ang sinabi niya sa Diablo, mga kapatid, sa verse 10. Hindi ni Jesus kinunahin ko na pumanaw ka sa taas. Tandaan ay sulat, pagdaydayaw pati ako Diyos mo, kaya iso magserbyang tulay. Hindi tidak mo pinanawan na, ikatuloy kang heaven ng dami ng serbidahan ko. O mga kapatid, paano natin nasabi na yung pag-iwas niya ng tukso ay masasabi natin na honor and respect, mga kapatid. Bakit paano natin nasasabi? Kasi mga kapatid, kung nagpatukso ang ating Panginoong Kristo, hindi na siya nararapat na siya ay maibayad dito sa bansa ng Ilocano. Siguro guys na natin ang mga kawalan from Manila. Hindi, kasi kung nagkasala siya, hindi na siya nararapat na siya ang maipako sa krus. Mga kapatid. Diba? Ganon, ipinakita ng anak. Yung pagtanggi niya sa tukso, mga kapatid, nagkagagawa ng isang anas, yun ay pagpapakita ng honor and respect. Kasi hindi niya na magagawa yung will ng Father, yung plano ng salvation, mga kapatid, kung nagpatukso siya, mga kapatid. Kaya nakita natin yung pagpapakita niya ng honor and respect. Pangatlo, ibigay obedient unto death. Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Sabi dito mga kapatid, pagkipasa ko sa Tagalog, brother, verse 8. At palibhasa'y nasumpungan sa iyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, o sa kamatayan sa krus. Hindi nyo mga kapatid, ako na lang ikaw nagpakumbabay sa mga hanggang pinatay. Di cross. Ipinakita ng Panginoon Yesus Kristo hanggang sa kamatayan, nanatili siya sa pagsunod, mga kapatid. Kasi meron dito yung time na alam niya na mamuhuli na siya, sinubukan ng mga apostol na sana ay iiwas siya doon sa paghuli. Ni Pedro, hindi ako nagkakamali, binanggit ng Panginoon Yesus Kristo na kailangan na mapunta siya doon, kailangan maghirap siya at mamatay. Ngunit ang sabi ni Pedro, kung maaari, hindi sana lumabalik mo, di ko mga mapasama kay Juan de Belen. Magandang sa kanya yun. Ngunit ang sinabi ng Panginoon Yesus Kristo kay Pedro, lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi kung pilihan natin, maganda yung purpose ni Pedro. Kasi alam nila, siya ay anak ng Diyos. Concern lang sila, mga kapatid. Ngunit, yun ay isang example ng isang example ng paglakas sa Diyos sa pagsasabi. Kaya ano tayo, pagsayaan tayo yung pakalaksan niya. Bakit? Paano natin nasabi mga kapatid na pag
Sumunod ang Panginoong Jesucristo sa sinabi ni Pedro, hindi sana siya nahuli at hindi sana siya naipako sa cross. Kaya nakikita natin na hanggang sa kamatayan, sa naghihirap na siya mga kapatid, hindi niya ginawa yung ano sa terminal nila yung mga brother, yung kasasahad hindi tao. Kalagayan bilang Diyos. Hindi niya ginawa yung kalagayan niya bilang isang Diyos. Doon natin ipinakita yung full buong pagkita ng honor and respect sa kanyang ayaw, tumakot naman tayo mga kapatid, paano naman tayo? Ipinakita ng Ama at Anak ang kanilang honor and respect sa bawat isa. Tayo yung mga tao, mga kapatid, particularly Christian, we must also honor and respect. Sinabi kanina, worship is a lifestyle. Kaya hindi lang ang honor and respect nakikita lang sa tuwing Sunday. Marespeto tayong tao kasi Sunday. Nakikita natin. Ngunit mga kapatid, ang pagpapakita ng honor and respect sa Diyos, meron tayong consider na pamamaraan ng pagpapakita, mga kapatid. Ibilisan ko nga mga kapatid kasi marami na akong option na oras. Una mga kapatid, inside the family, honor and respect nakikita na mismo sa loob ng pamilya. Una magpapakita niya ng mag-asawa. Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Sabi dito, kasaray ka na kayo, babae, ang tulog kayo, kadaging asawa yun, pauray pa yung nagtuma sa handang tulog ni Saul, mapatulog da awan ni Saul, gamoy nababalilid ni asawa na. Nung mapawid dahil, tinanakman na panagberyo, abuyogin ipang malala. Sa una pa lang mga kapatid, yung mga kapatid ng babae, sabi dito, agad pa nagdahil ko yung asawa magsa. Bagay na tayo, hindi na nandero. So yun ako sasawag na tayo magsa. Yan, siguro, kung handle ka na ako, ang makulang mabalagante naman sa panag-respeto lang mo ito. Yan, kasapulan ng kapsa, hindi pa nang ipakita, hindi respeto, hindi pang madaya, o doon pa lang yung pamilya. Kasunod ikaw, isuro ka din, anak tayo ng kapsa. Anak, saan mag-out anak ng kapsa. Hindi pa nag-honor and respect, yung di pa pagkikita lang na tayo, hindi nag-asawa, naawan yung pang madaya yung message na isa. Kadagin na lalaki may, verse 7. Kasalan ka tayo ng lalaki, mag-ipagdaig kayo, kadagin asawa yun, amayan lubog, pinasili. Papadayawan nyo ita, nakasatibaso, ananas nasi, kay gas makipagtawin din, para pagpilihan, tapos naging nagkalaran nyo sa ating mga malakpilan. Sa mga lalaki naman, mga kapatid, kailangan din natin ipakita yung handle with fear. Ituloy natin sa baso na kung maaari, hindi natin pwedeng babasa ito, mga kapatid. Diba? Alam na natin yan. Mahalin natin yung mga asawa, hindi natin sasaktan, physically, emotionally, mga kapatid. Diba? Ang trending, yung cheating issues, mga kapatid, huwag natin gawin yun. Kasi sabi dito, dahil na itaraan dun sa handang mga malaktugan, meron tayo consider na consequences, mga kapatid. Pag hindi natin i-honor and respect ang ating mga asawa. Kaya sa una pa lang mga kapatid, mag-asawa pa lang, napakita na yung honor and respect. Pangalawa, between parents and children, mga kapatid. Siyempre, nakikita yan. Sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4. Anak ko, agtulog kayo kadagiti datakil yun. Kaya po ini ako, patayin mo yung nagtitik. Dayawin ni amang kanina. Ngayon mo na biling na da karina. Pakunin ba, tilang ako, kaya alidal pigag mo, ikinabaw
bawat ilalan. Kaya kayo maama, di kayo model, di anak yun. Tubigan, idaran nyo ida, hindi alagarin, kayo pa magbaray. Sa ating mga anak, mga kapatid, dayawin tayo. Honor and respect our parents, mga kapatid. Kahit anong edad na tayo, hindi rin dapat mawawala, mga kapatid. Kahit anong narating na natin sa buhay, mga kapatid, we should honor and respect them. Hindi porket medyo lumayo na yung narating natin, yung kalagayan natin dito sa lupa medyo tumaas na, mga kapatid. Mawawala na yung honor and respect, mga kapatid. Hindi. Kahit ilang taon ka na, kinakailangan pa din yan, mga kapatid. Tsaka yun naman yung mga anak, yung mga parents. Yung mga ibang parents, nagdedemand ng honor and respect, hindi naman nila pinapakita. Kaya minsan meron gano'n. Sana wala yun dito, bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Wala sa atin yun. Ang obligasyon ng parents, na kayong ama, di kayo ulit, itanak yun, di kayo, idaran nyo ito. Sila ang unang maglilid sa atin sa pagkilala ng Panginoon, mga kapatid. Bilang mismo mga parents, hindi ko pa kasi naranasan, mga kapatid. Pero yung mga kapatid natin na hindi pa naranasan, itanak natin sa ating mga sarili ng obligasyon natin yun na tayo mag-lead sa mga anak, especially sa pagkilala sa Panginoon, mga kapatid. Yun ay obligasyon, mga kapatid. Meron akong example, si Dennis Padilla, lalo yung kapatid yung nanay, nagpapaawa siya sa Sormed na parang hindi niya makuha yung honor and respect ng kanyang mga anak. Ngayon, nagsalita yung mga anak na nagdiriman siya, yung pinaglaki sa kanilang paglaki naman, hindi nila nakita yan. Di ba mahirap makuha pag hindi nyo pinakita, mga kapatid? Kaya minsan, kailangan pantay yun. Pag-diran tayo ng honor and respect, kailangan din pinapakita natin sa kanila. Diba? Kung maganda ang magpapalagay mo sa anak, kahit anong mangyari, mga kapatid, pag-iita mo yan, honor and respect. Naniniwala ko din, mga kapatid. Pangatlo, ay sumunod, mga kapatid, siyempre, family of God. Ang natin masasabi ng family of God, mga kapatid. Sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 50, Ngayong babayag ko, tatlo ang mundo masanutin ay parbeng, akababalin, isang kabalayan ni Diyos, na isang iglesia ni Diyos sa Biblia. Nga adigi, kinsadili, iti, kinabot. Isang kabalayan ni Diyos. Tayo na matawag na pamilya ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon Kristo. Ang pinagbalik tayo, maging ako na Yesu Cristo, iglesia, sa kalsada. We are considered to be part of the family, mga kapatid. Galatians chapter 3, verse 26 and 27. Medyo bibilisan ko lang, mga kapatid. Nung ginagawa ko ito, akala ko wait lang. Pero pag-actual na pala, mahaba pala, mga kapatid. Galatians chapter 3, verse 26 and 27. Tanan na may amin ni Diyos gapo kay Kristo. Intawes, yun ni Kristo. Tadaan ko na mga Israel kay Kristo. Intawes yun ni Kristo. Kapag na mga Musmuan tayo, mga kapatid, intawes. Ibinigay sa akin, ang Pinoy Kristo, at we are considered to be pang-family of God. Dahil ramang tayo, isang kabalayan ni Diyos. Kapsa. So nga kasapulan, kasapulan ipakita, iti honor and respect, kadagin ito kapsa. Dapat yun, kapsa. Kunay Haran, chapter 28. Verse 8 to 10.
sakit. Kadagiti gurigor, ken sila. Ket simbre Pablo kapimita ken kuana. Ket kita pasahan di parang kararan na, impatay na ken kuana intima natin, inagasan na. Ket ini ang daytoy, dagiti sa bali ken adaan nga sakit. Igaya puro, imay natin tawasan ka. Sudan, padayaw namin kadami, kadagiti ato ang padayaw. Ket ini aglayag namin, inkargada rin banal, dagiti masasapon. Nakita natin mga kapatid, yung honor and respect, kaya tawag ito. Pray, parang kararan. Yung paragdasan natin sa bilang isang magkakapatid sa kanyang sa Kristo mga kapatid. Kaya kailangan nakikita sa atin iyon. Parang yung pang-banding natin mga kapatid. Meron tayo yung pagtitipon mga kapatid. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 25 mga kapatid. Tatlo awan tumangat ipagsinay ni bagi. Hindi kayo kayo kami pagsinagit dahil kung may isa kayo may isa. Meron kailangan na nakikita sa atin yun. Yung meron tayong pagmamalasakit sa bawat isa, mga kapatid. Hindi yung ipinapakita lang natin yung magkakapatid natin sa Panginoon sa Sunday. Pag-outside the church, mga kapatid, parang hindi na tayo makakilala. Hindi, mga kapatid. Pinakailangan natin ipakita ito. Kasi worship is a lifestyle sa pamumuhay. Hindi lang sa Sunday, mga kapatid. Kaya dumaan tayo saan ba yung right place, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 4 to 5. First Peter, chapter 2, verse 5. Verse 4 to 5. Dumatay kayo kay Juana, iso kasabay sa bato ang nabiyag. Kay Beleng ang budno, paligid ang tao. Kaya iso napili, kay napatay ni Diyos. Da kayo bekas bato sa Biblia, may bakong kayo kamay sa templo, ang espiritual. Pagpaling kayo kamay sa alas ng tuwan, ang kinapani, tatlo'y datin nyo kayo datong ni Kararwa, ang makaiayon ni Diyos, yan po kay Jesus Cristo. At sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, mga kapatid, bibilisan mo naman. Para mas maintindihan natin. Verse 19, di kaya mo at ibagiyong isang templo ni Espiritu Santo, nagdakada kayo, isolan niyo po ni Diyos, kaya saan niyo ako at ibagiyong. Talagatan mo yung tibay sa apate, pag tayo yung malo, iti bagiyong. Tayo yung mga kapatid, ang templo ng Diyos ito, katawan natin. Kaya kailangan